Hey guys, good day. Coach Ian here. So for those who are watching right now, September 15 ngayon, pero you may be watching it in the near future. Maybe you're watching this sometime October or November, all right? But still, I want to welcome you for taking time to, nag-invest ka ng time gusto mong matuto ng DM appointment setting. Okay? So guys, welcome to the DM appointment setting program. Para to dun sa live training, guys, palakpakan niyo sarili niyo. Welcome. Ayan. So, I just want to welcome you for coming today. Tonight, sana sasabihin ko, you know. I just want to welcome you for coming today. Ibig sabihin, seryoso ka. Merong gusto ko, kumbaga, di ba September na ngayon? Gusto mo merong mangyari sa natitirang, hindi nalalabi ha, natitirang buwan ng taon, so ng 2024. So you want to make things happen, so that's why umattend ka ng DM appointment setting program na to. Okay? So this is free, pero sa totoo mamaya magigets nyo, aba swerte ko pala kasi I need to pay thousands of pesos pero nakuha ko tong training na to ng libre. Okay? Kahit ikaw na nanonood ngayon ng video, so welcome. But before we start, how to make the most from this DM setting program muna. Siyempre, i-maximize mo na. Kumbaga, how to make the most of this DM setting program. Number one, take it seriously. Okay ba yan sa inyo? Take it seriously. Hindi porket libre siya. Kumbaga, you're gonna take it for granted. Okay? Yes, take it seriously kasi you'll never know. In the future, i-DM mo, Coach, I just want to thank you kasi DM setter ako. I'm earning like 50K a month or 6 digit a month. Okay? So I want you to take this seriously, ha? Yung training na to. Next, do the assignments. Okay lang ba yun sa inyo? Gawin mo yung assignment ha kung may papagawa ko sa inyo kasi para dun ka matututo. Alright? Kasi hindi to pwede DM setting ka, wala kang practice. Ano yan, magaling ka kagad? 'Di ba? Siyempre, kailangan marunong kang makiramdam, 'di ba, yung sa kausap mo. Kasi DM setting 'to, yung marunong kang bumasa sa situation, yung mga gano'n na part. So meron kaming papagawa sa inyo, pero para 'to sa'yo. Alam ko dati nung high school ka, elementary ka, hindi ako 'yon, ako 'yon. When I was in high school, kahit college, hindi ako masyadong maano sa assignment. Promise. Sa high school nga, ano pa ako eh, bulakbol. Nag-over the bakod pa ako. Doon sa Bohol. When I was in high school, mag-over the bakod kami. Yes, over the bakod. Dadaan kami sa CR ng mga babae kasi merong daanan doon. Tapos over the bakod. Pagtalon namin, doon sa may bakod, sa likod kasi ng school, sa Bisaya, Kabasakan. Ibig sabihin, rice field yun, guys. Yes, o yung ganun. Mga bulakbol kami. Tas, di ba, ang uso dati, VHS. Yung manunood, hindi pa, wala pang DVD, VHS pa, ganun. Oo, ganun naman eh, mga bata eh, playful pa. Pero ngayon, guys, may assignment kayo, gawin mo. Okay? Gawin mo. Seryosohin mo yung assignment ngayon kasi para sa inyo yon. Alright? And lastly, repeat the video. Ano yun, coach? Ibig sabihin, balik-balikan mo yung recording. Panoorin mo sa YouTube. Okay? Kung meron kang di na naintindihan na lesson, balikan mo lang. Okay ba yon? Kasi wala namang kasi hindi naman lahat sa atin na parang isang isang panood lang, isang attend lang ng training, magaling ka na. 'Di ba? Meron kang babalik-balikan. So I'm gonna be asking you to do that part as well. Okay? Goods na tayo doon? O, yun lang muna yung instruction natin for yun lang muna yung instruction natin. Now, okay lang ba sa inyo magpapakilala muna ako ng konti? Okay lang ba? Can you give me like 1 hour magpapakilala sarili ko? Hindi, joke lang. 1 hour talaga, coach. Okay, guys. Yeah, my name is Ian. You can call me Ian, paring Ian. O, ganun eh. Prekoiski, o Repa Pips, o pare, o ganun. Sir Ian or Coach Ian, so that's me. Hindi natin pag-uusapan ng Google Ads ngayon or SMMA, mga ganun na case. We're gonna discuss high ticket sales. Okay? Yun lang yung tututukan natin ngayon. Okay? And I'm the founder of Philippine Appointment Setter Society.
So yan yun siya. Ah, yun pala meaning ng past academy coach, no? Yes. Philippine Appointment Setters Society. Okay? So yeah, that's us. Ito yung Wave 3 na participants. Kumbaga yung students ko ng Wave 3, ito yung sa Wave 4, and then kayong then there are this batch kayo ngayon. So lalo na kung nagre-review ka na lang sa ano, you could belong to any other batch and that's okay. All right? So that's it. Those are my students for example. And then punta kayo sa YouTube, hanapin niyo lang yung Ian Bailio. Okay, Ian Bailio kasi may mga training ako diyan. Meron nga dito how to spot scams on Facebook, o 'di ba? How to spot scams on Facebook, importante 'yon. Tsaka opportunities. Yung mga ganyan na case, importante 'yon kasi ang dami pa ring Pinoy, ang Pinoy laging nabibiktima. Ang mga Pinoy daw sabi nila marupok, 'di ba? Kapag merong opportunity, merong gig, papatol ka agad, 'di ba? Tama hindi? Papatol, yes. O ganyan na part. So, yun siya. Sobrang daming scammer. Bakit? Kasi ang sabi nila in 2 days lang kikita ka ng $3,000, 'di ba? O kasagaran pa niyan o Bisaya na pala 'yun. Karamihan pa niyan mga ano, mga na UK, yung mga iko-convert mo daw yung PDF to Word, yung mga gano'n na case. Sobrang ano 'yan, sobrang rampant niyan. And then siyempre meron akong training sa The Guild, ibang skill set 'yan. Meron ding Google Ads, meron ding AI. Basta pag hinanap niyo yan kay Coach Ian, makikita mo doon, ay ba, iba-iba pala yung training na ituturo. Okay? Yung mga ganon. Sobrang dami niya na. I mean, no. I have more than 30 videos right now, pero syempre i-upload pa natin. Mag-upload tayo ng mga training. Okay? Yes, yes. So yun yung gagawin. Ano, you can subscribe to my channel. Okay? Now, siyempre, si Coach Ian din, nagtuturo din ako. Eto, libreng training yan eh. 4 hours na Google Ads training. Then sa mga Bisaya, kaway-kaway dyan yung Bisaya ah. O meron din akong training na ginawa doon. Ano, Bisaya version naman about Google Ads. Okay? So that's it. And then, I'm the founder as well ng Pinoy Google Ads Community. O ayan, may 3,100 members. So, gumawa ako ng group para doon naman sa mga Google Ads students ko para kapag merong mga hiring, mga kailangan yung mga iba-ibang company, gusto kailangan nila or mga business owners, kailangan nila ng Google Ads manager, pupunta sila dito sa community. So, ang daming nagpo-post diyan ng mga hiring about Google Ads. Siyempre, tinuro ko pa sa kanila lahat ng tricks paano yung sa mga agencies, syempre paano mag-apply din sa mga jobs, increase your chance getting jobs, yung mga ganun na case. I'm also the founder of Pinoy Beats AI Community. Okay? So when I created this one, kaya ako to ginawa kasi para talaga to doon sa mga sino ditong hindi tech savvy? Meron ba ditong hindi tech savvy? Meron ba ditong hindi tech savvy? Kasi guys, papunta na tayo ngayon sa AI. Ano ibig sabihin nun? Di ba artificial intelligence? Yung gagamit ka ng ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Sora, Midjourney, sobrang dami niyan. Syllabi or Syllabi, yung mga ganun na case, sobrang dami ha. You're talking about every single day, tens of thousands na AI ang nare-release every day. Siguro nga ang alam ko mga 30, 40 lang na AI eh. Kasi sobrang dami ng AI. Okay? Pag hindi ka equipped, ulitin ko pag hindi ka equipped, isa ka doon sa projected na mawawalan ng trabaho. Okay? Bakit? Hindi tayo kayang palitan ng AI, pero kaya kang palitan ng taong marunong gumamit ng AI. Tama hindi? So kung dati, yung trabaho, 10 tao ang hinahire nila, dahil sa AI, dalawa, tatlo na lang. Yung 7 matatanggal, mawawala ng trabaho. Bakit? Kasi yung 3 marunong gumamit ng AI. Yung 3, kaya na nilang gawin yung trabaho ng 20 na tao. Ganon yung kayang gawin ng AI. Pag gets nyo na, kaya ko yan ginawa kasi gusto ko ring equip kayo about AI. Di ba? Ang daming nasa isip ni Coach Ian, ano? Oo, totoo. Nagtuturo ako ng Google Ads.
Ito pa yung AI, tas meron pang DM setting. Wala, gusto kong mag-share ng knowledge, yung maraming taong matututo, maraming Pinoy matututo. Okay? So yun yun siya. Pinoy beats AI kasi gusto mong talunin ang AI. Hindi magpapatalo yung Pinoy, di ba? Di ba hindi ka papayag, papalitan ka ng AI? Kaya dapat Pinoy beats AI. Tatalunin natin yung AI na yan. Although we can't. Pero what I'm saying is, lalabanan natin yung AI. Okay? So that's it. Now, I'm also the founder of the guild. Sino dito ang hindi pa member ng the guild? Sige nga. Sino dito? Kaway nga dito. Sino yung hindi pa member ng the guild? Hindi pa. Guys, eto naman, ginawa ko to. Bago pa lang to. Bago pa lang to na group or community. Para to sa lahat ng freelancers. Labo-labo na to. Magsama-sama na kayo. Real estate, GA, virtual assistant, executive virtual assistant, mga Reva, di ba? Real estate virtual assistants. Ano pa? SMM, Google Ads, Meta Ads, copywriting, 'di ba? Funnel hacking or funnel marketing, lahat 'yan, digital marketing, lahat na 'yan, bookkeeping. 'Yan naman para sa mga Pinoy freelancers. Kaya ako ginawa 'yan. 'Di ba? Sinong nakakuha na ng libreng courses? 'Di ba more than 10 courses 'yon? Mapa SMM, data entry, Reva, yung ganun, nakakuha. 'Di ba? Kasi meron akong binigay na course diyan, hindi galing sa akin 'yun. Nakuha ko lang din online. Shinare ko lang din sa community. Oo, yung maraming courses na 'yon. Kumbaga, para matuto kayo. Okay? So goods ba tayo doon? So yun, ang daming grupong ginawa ni Coach Ian, ano? Ang kulit, malikot daw yung pag-iisip ko eh. O, ang dami kong ginagawang group or community. Pero, the bottom line is I want to help a lot of people. Okay, yung mga freelancers. Alright? Okay, so that's good. Now, alam mo bang swerte ka ngayon? Alam mo bang swerte ka ngayon? Hulaan niyo kung bakit. Hulaan niyo kung bakit. Bakit? Yes. Bakit swerte ka ngayon? Kasi po, sa totoo, you don't need to invest 10K to 15K. I have my students dun sa batch wave 1 and wave 2, nagbayad yun sila sa akin just to learn DM appointment setting. Pero starting nung wave 3 onwards, sabi ko gagawin ko ng lead. Yes, guys. Eto, you don't need to invest 10K to 15K just to learn DM setting. You don't need to do it for 2 weeks. In one sitting lang ngayon. Basta mag-stick ka lang, magtiyaga ka lang, willing ka lang matuto. Okay ba yun sa inyo? Yes. Okay ba yun sa inyo? Yes. Sa totoo, meron talagang DM setting course ngayon. Mag-research kayo, meron. Magkano? Sige nga. Magkano na ngayon yung DM setting? Magbabayad kayo. 'Di ba? Sino dito? Yes. Ang DM setting, 16K. Totoo yun. Yun na yung price nila, 12K. Basta ganun na na case. Pero ngayon, swerte ka, talaga, hindi mo na 'to babayaran, yung skill na 'to, 'di ba? Oo. Pero siyempre dapat willing kang matuto. Okay? Now, that's why I was telling you, don't take it for granted, yung tuturo ko sa inyo today. Okay? Think like you've invested 15,000. Gets nyo ba yon? Think of it like you've invested. Kasi po, pero totoo to kahit ang dami-dami nyo ngayon, hundreds kayo ngayon, kasi 500 lang yung capacity ng training room ko na yung attendees. Pero alam ko, marami dito, you're going to take it for granted. Kasi ganun yan Mahirap tanggalin yun sa sistema mo. Kasi hindi ka naglabas ng pera, hindi mo pinaghirapan, kaya hindi mo ibibigay yung best mo. 'Di ba? Pero, merong isang course, naglabas ka ng 10K, anong nasa isip mo? Ay hindi, siseryosohin ko to. Bakit? Aaralin ko to. Kasi sayang yung 10K ko. Kailangan mabawi ko yung 10K ko. Tama hindi? Dapat ganun yung mindset mo. Okay? Nagigets nyo ba? Kasi guys, kahit mapa-copywriting pa yan,
Kahit na funnel hacking pa yan or gagawa ka ng landing page or kahit ano pa yan, sa totoo, it's all about the mindset. Kung seryoso ka talaga, gusto mong matuto. Okay? Mindset ba? Mindset. Di ba? Sabi ng iba, mindset, mindset. Di ba? Oo. Meron nga mga ganun eh. Coach, sayang nag-enroll na ako dun sa kabila. Meron pala dito sa'yo, libre. Tapos sabi ng iba, mas natuto pa ako sa'yo, coach, dito kaysa sa kabila. Kasi nag-enroll din sila sa kabila eh. Yung mga ganun na case. Guys, bigyan ko kayo ng idea ha. Lahat ng mga training courses, kahit sang course yan, sulit yan. Okay? Pero, it's how you apply it yung natutunan mo. Tama, hindi? Sino dito na, ako old school ako eh. Dati, mahilig akong bumili ng libro. When I was still in college, hindi high school college na, mahilig akong bumili ng libro. Pag bibilin mo ko ang libro, tag 300 pesos, 400 pesos, malaki na yun that time kasi mga 20 years ago eh. Bibilin ko yung libro, pag bumibili ako ng libro, ang nasa isip ko lang, ulitin ko sino dito mag-agree? Pag bumibili ako ng libro, ang nasa mind ko lang, meron lang akong mapulot na isa or dalawa dito na pwede kong magamit sa totoong buhay na ma-apply ko. Sulit na. Tama hindi? Sulit na. Yun talaga yun. Kaya kahit sang course ka pa nag-attend ngayon, sulit yun. May napulot ka doon na magagamit mo in real life. Sulit yun. Okay? So yun lang din po dito ngayon. Okay? Sa training natin na to. Alright? Pero i-maximize mo. Yes. Ganun ako lagi. Pag bibili, iniisip ko lang may mapulot akong isa o dalawa dyan. Sulit na. That's it. Okay? Ayun. At sorry naman. Na-exit ko yung PowerPoint presentation ko. Hold on. Bear with me, ha? Mm. Ayun. Na-exit ni Coach. Sorry naman, sorry naman. Maganda talaga kapag live no? Oo, hindi na i-edit. O, di ba? O, ganun na case. So, yun lang. I just want you to make the most out of it. Okay? Now, before we continue, o, di ba? Before we continue uli, magkikwento na talaga ako ng totoong buhay ko. Okay? Okay lang yun sa inyo? Basta si Coach Ian, galing sa broken family, grade 3 ako, hiwalay mama at papa ko. Basta ako, pinanganak sa Surigao, lumaki ng mga ilang taon sa Bohol, nag-aral ng elementary sa Manila, nag-graduate ng high school sa Bohol, ay nang nag-aral ng elementary sa Manila, nag-aral ng hanggang second year high school sa Manila, tumigil ng mag-aral kasi kailangan magtrabaho. Kasi broken family, I need to help my mom. Yung gano'n, naalala ko pa, 50 pesos per hour yung sweldo ko. That time, 50 pesos per hour. No, per day. I think per day. No, it's not 50 pesos. Per day yun, per day yun. Yung sweldo ko that time. Second year high school ako noon. Sa Mandaluyong kami. Tapos, sabi ng papa ko, kala ko ba kaya mong buhayin yan? Sumulpot yung papa ko, sabi sa mama ko, kala ko kaya mong buhayin yan sila. Eh di sumama kami ngayon dun sa Bohol sa papa ko. So nakagraduate ako ng high school dun sa Bohol. Tapos sabi ng lola ko, oops, di na kita mapapag-aral ng high school, ay ng college. Ang ginawa ni Coach Ian, I took scholarships. DOST, UP, mga ganon, di ba? Mga Philippine Merchant Marine Academy. Kasi pag taga Bohol, ang uso niyan seaman. Di ba? Seaman yan eh, yung uso na uso na trabaho, yung pag nasa province na setting, seaman talaga yan. Yung ganon na case. PMMA, tapos ano pa, Ateneo. So I took all those scholarships, pumasa ako sa apat. Sabi ko, uy, dito ako sa sa Cebu ako mag-aaral kasi DOST scholar eh. O, 'di ba? Pinili ko. Aba, madali lang yung course na pinili ko, DOST scholar, BS Physics, University of San Carlos, Cebu. I studied there. Tapos natanggal sa scholarship si Coach Ian kasi bulak-bul ako eh. Hindi ko inayos. Hindi ko pinahalagahan yung opportunity na maging scholar. Sabi ng lola ko.
adto ka sa Cagayan de Oro, sabi niya doon ka sa Cagayan de Oro para merong tito na magbabantay sa'yo, yung uncle ko. O, 'di ba USM main siya? Ano ka ba, accounting ka ba? Political science ka ba? Oo, pero naalala ko sa USC, Carolinian 'yan eh, 'di ba? Pag sa Cebu to sa ano yung sa main campus, doon kami nag-aano, gusto ko doon ano pag summer class doon kami napunta sa main. Yung ang subject namin is ano, French. O, 'di ba? Yung mga philo na course tsaka French. Kaya marunong ako ng konti mga French, 'di ba? Est-ce que vous connaissez que font français, mga ganun. O, 'di ba? Adut wakat sings yung mga magbibilang ng French, yung mga ganun na case. So, marunong ako ng konti kasi subject namin yun dati. Pagkatapos, natanggal na ako sa scholarship. Punta na si ano, Coach Ian sa Cagayan de Oro. Pero hindi ako mapapag-aral na ng college. Wala na akong scholarship dun sa ano, DOST. Wala na. Tanggal na ako. Sabi ko sa ang ginawa ko, baga kog naong guys, baga ang kapal ng mukha ko. Ang ginawa ko, sumulat ako ng love letter sa school president ng Ateneo de Cagayan. Ang kapal na mukha, no? Ateneo pa talaga. Ang kapal na mukha ko. I wrote the letter, sabi ko, Father, papag-aralin niyo ako, hindi kayo magsisisi sa akin. So I ended up with an agriculture course. Ang kulit, ano? Oh, agriculture ang course na natapos ko. Okay? Ateneo de Cagayan. That's what happened to me. Okay? Pero, ano yon? Basta wala lang bagsak na subject. Ayun. O di naging scholar ako ng Ateneo. O, di ba? Sarap pakinggan, ano? O, yung ganun na case. So, that's it. And then, bumagsak ako as, syempre, ah, nag-work ako sa BPO. Bakit? Kasi ganun talaga yun eh. O, di, di ba? Nag-aral ng college, tapos ano, ang bagsak sabi pa ng ano ko, tita ko, nag-aral ka naman ng Ateneo, bagsak mo pa rin, call center. O, di ba? Call center, ayun ganun na case. Pero more than 15 years ako sa BPO, but I had to leave my job last year. Okay? First week ng Feb, my wife had a stroke. Hindi po yan yung misis ko Pero AI lang 'yan. Sabi ko lang, gumawa ka nga ng ano, sabi ko lang sa AI na gawa ka nga ng babae na nakatalikod, nakaupo sa wheelchair. Ito edad niya, ito color ng dress niya, yung gano'n na case. Pero nung ginawa ng AI, shicks, nababasa ba nito yung mind ko? Parang 90% nakopya niya yung misis ko. Nakatalikod nga lang, pero parang misis ko talaga. 90%. Sabi nung ano, magaling ka kasi coach mag-prompt eh. Yung magaling ka mag-describe. Kaya parang close talaga sa description ng misis mo. Pero yan yung nang ano, so my wife had a stroke. Na-stroke siya. Dahil na-stroke siya, anong gagawin nyo guys? Anong gagawin nyo? Na-stroke misis ko, wala kaming kasambahay, wala kaming kasama sa bahay. So I need to give up my job because I have to take care of my wife. Okay? Sino dito hindi kayang mabuhay o angel number na naman 333 nakikita ko dito sa ano. Okay, sino dito yung hindi kayang mabuhay ng kahit 2 months lang na walang sweldo? Sino dito? Hindi kayang mabuhay ng 2 months na walang sweldo. Siyempre. Pero 'di ba alam yung tinuruan tayo financial literacy? 'Di ba dapat meron kang emergency funds na kaya mong mabuhay kahit 6 months. Tama hindi? Emergency funds 'yon. Okay? Si Coach Ian, hindi ako naghanap ng trabaho for 7 to 8 months. Savings ko lang. For 7 to 8 months. Nag-hire pa ako na ng physical therapist. Suswelduhan ko ng 2 to 3 sessions a week. 1,000 per session. Tapos yung naging yung PT namin, magbibit-bit pa ng sasakyan niyang Ford Everest. Oh, 'di ba? Hanep ang ganda ng sasakyan ng PT, 'di ba? Yung ganun na case. For 7 to 8 months, hindi ako naghanap ng trabaho. Bakit? Kasi, I don't know, siguro yung, alam mo yung na-burnout din, yung parang pag ilang years kang nagtatrabaho.
Tapos feeling mo parang deserve ko naman 'to. Wala lang, asikaso lang ako kay misis, Netflix, Netflix, yung gano'n na case. Pero isang araw may nangyari. Kaya yung 7 to 8 months na 'yan, etong nangyari niyan. For 7 to 8 months 'yan, Pero after niyan, I was doing okay. One day, pinagpawisan ako ng malagkit. O 'di ba, ay nasa drawing. O 'di ba, bakit? Kasi my funds started depleting. Kasi po, in 1 hour, I lost 250,000. Kaya mo 'yon? Kaya mo 'yon? In just 1 hour, I lost 250,000 pesos. Kasi po, hindi pa ako na-scam. Na-scam ko yung sarili ko. I was doing trading, aggressive ako. I was doing scalping. Gusto kong bawiin yung talo ko, kaya dinoble-doble ko. Kunwari, tumaya ka ng 20 mil na talo, ay gawin kong 40,000. Tumaya ka ng 40, yung gano'n na case. Yes, Forex, crypto, mga gano'n na case. Uy, natalo, tumaya uli ako, yung gano'n na case, dinoble ko. Hanggang nag-deplete ng funds ko. That's what happened. E di ngayon, eto na nangyari. May dumaan sa feed ko, may dumaan sa feed. Siyempre, browse-browse Facebook kasi wala namang ginagawa eh. O, di ba? May dumaan DM setting na training. Yan yung ngayon nangininingil ng ano ng 10 to 15K pag mag-enroll ka sa kanila. Okay? Pero that time, mga 5,900 ang babayaran ata that time. Oo. Sabi ko, may pangbayad naman ako, may pang-join ako. Pero sabi ko, kasi kakatalo ko lang ng 250,000, sabi kong ganon, ay hindi, hindi na lang mag-i-enroll. Kasi iniisip ko na yung babayarang bill sa kuryente, sa tubig. Nagets nyo ba? O wala, 'di ba? Yun ang nangyari. Pero sabi ko magre-research na lang ako ng DM setting sa YouTube tsaka sa Facebook. Kumbaga, gagamitin ko yung pagiging resourceful ko. Ganun talaga, 'di ba? Kasi mauubos na yung pera ko eh. Yung ganun na case. So inalam ko yung DM setting. Nakakuha ako ng client, nakakuha ako ng gig. Pero naalala ko rin, oo nga pala no. Google Ads expert nga pala ako kasi more than 4 years akong nasa Google. Pero modesty aside, kahit na nasa Google ako, almost 200 kami na reps. Si Coach Ian, it's either ako ang top 1 or top 2. Ibig sabihin, hindi sa nagbubuhat ng silya, confident ako sa skills ko when it comes to Google Ads. Okay? So, ibig sabihin, humanap din ako ng clients online sa Google Ads. Nakahanap ako ng, kunwari, naka-timing ako ng client, babayaran ako ng 20K per month, merong 40K per month, hanggang nakakuha na ako ng mga premium clients. Nagigets nyo ba? That's what happened to me. Kasabay pa ng DM setting. Pero syempre ngayon, nagtuturo na nga ako ng DM setting, pati nagtuturo nga ako ng Google Ads. Okay? So that's what happened kay Coach. Alright? And the rest is history. O yun siya. Okay? So yun. So that's Coach Ian in a nutshell. Alright? And I'll see you for the next lesson. Alam ko mahaba-haba yung intro ko, no? Pero that's it. I want you to be prepared. I want you to be ready para sa next coming lessons na tuturo ko sa inyo about DM setting. Alright? So, wear that thinking hat, that learning hat. Dapat just para ka lang sponge, willing kang matuto. Okay? Alright, thank you.